Papuri sa Diyos Sama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo nung una, inutos sa mga tao, "Huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman." Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasa apoy ng impyerno. Narinig ninyo nung unay inutos sa mga tao, "Huwag kang makikiapid." Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo nung unay inutos sa mga tao, "Huwag kang sisita sa iyong panunumpang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon." Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo lamang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet nyo naman po mga katabi nyo, Happy Sunday! No? Happy Sunday po sa inyong lahat. May tanong lang po ako sa inyo. Sana po honest kayo, ha? Sino po sa inyo dito ang walang kasalanan? Taas po ang kamay. Ay, salamat po. Honest kayo. Kala ko may magtataas ng kamay. Kala ko may bago ng santo. Kala ko meron ng bagong Virgin Mary. Hindi po ba? Salamat po, ha? Honest kayo. Inaamin nyo, makasalanan kayo. Amen? Kaya wag po kayong magagalit dyan sa mga asawa nyo pag nagkakasala sila. Kasi pinakasalan nyo, hindi po santo. Amen? Ang pinakasalan nyo po, hindi perpektong tao. Yan umamin no, na may kasalanan siya. Di po ba? Ngayon po, susunod na tanong. Sino naman po sa inyo ang gustong magbago, ang gustong iwanan ang kanilang kasalanan? Taas po ang kamay. Ay salamat po. Nagtaas kayo ng kamay. Pero meron po mga iba, hindi nagtaas ng kamay. Anong ibig sabihin? Hindi maiwan ang kasalanan. Hindi po ba? O baka hindi nagtaas ng kamay kasi nahihiya. Bakit? Baka may putok. Di po ba? Pero sana po, no, na tayong lahat ay may pagnanais na magpakabanal, iwanan natin ang ating mga kasalanan. Amen? Ngayon po, ang pinakamahalagang tanong, ito po. Sino po sa inyo ang nahihirapang magbago at iwanan ang kasalanan? Taas pong kamay. Tayo din po, no? Thank you very much po sa honesty niyo. Halos lahat tayo, aminin niyo man hindi, ito po ang ating paghihirap. Ito po yung ating challenge. Marami sa atin, hirap na magbago, iwanan ang ating kasalanan. Amen? Pero kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag nahihirapan ka na iwanan mong iyong kasalanan, hindi ka masamang tao. Anong ibig sabihin nito? Tao ka pa rin. At kapag nahihirapan ka, nag-struggle ka, na iwanan mo, baguhin mo ang iyong sarili dahil sa kasalanan,
may pag-asa ka pa rin. Kasi kapag hindi ka na nahihirapan sa kasalanan, ibig sabihin, sumuko ka na sa kasalanan. Di po ba? Kapag hindi ka na nag-i-struggle, nahihirapan na magbago sa iyong buhay, ibig sabihin, niyakap mo na ang masama. Amen? Mas nakakatakot po pag ayaw mo nang magbago. Mas nakakatakot po pag hindi ka na nahihirapan sa pagbabago. Kasi ang taong ayaw magbago, nabubuhay na sa kasamaan. Amen? Ang tanong, bakit ba hirap na hirap tayo iwanan natin ang kasalanan? Kasi ang labanan po nangyayari wala sa labas, kung hindi sa loob. Tandaan niyo po yan. Yung kalaban mo, hindi yung kapitbahay mo. Yung kalaban mo, hindi yung kaopisina mo. Yung kalaban mo, hindi rin yung asawa mo na matigas ang ulo. Amen? Ang totoong gera nangyayari sa loob natin. Amen? Ngayon ang tanong, paano tayo mananalo sa kasamaan? Paano natin maaalis ang kasalanan na nanuot na sa ating puso? Meron pong isang magandang kwento tungkol po sa isang lalaki na halos na kumpleto na po niya lahat ng kasalanan. Meron po siyang ABS. Alam niyo yon? Alak, babae, sugal. Valedictorian siya dyan. Expert siya dyan. Addicted na nga eh. Inaaway ang pamilya niya. Problema na siya sa barangay. Suko na po yung kanyang asawa at mga anak sa kanya. Pero minsan, sabi ng misis niya, subukan pa natin, baka yung pare sa simbahan matulungan yung aking asawa. Kaya umaasa na magbabago ang kanyang mister. Ito pong misis, dinala po yung lalaki doon sa parokya. Nakausap yung pare at sinabi sa kanya, bukas, bumalik ka, tutulungan kita. Kinabukasan po, dumating itong lalaki, hinarapan po niya yung pare. At nandun po yung pare sa garden ng parokya, ng simbahan. Pagpunta po niya doon, sinabihan siya ng pare, tulungan mo muna ako mag-alis nitong mga damo bago tayo mag-umpisa, bago tayo mag-usap. Ito naman po lalaki, tinulungan yung pare. Nag-alis ng mga damo. Madali lang po. Malilit lang naman yung mga damo eh. Pero pagkatapos po, sabi ng pare sa kanya, tulungan mo nga ako, alisin natin itong halaman, puno ng saging. Wala pong gamit. Kaya itong lalaki, hinihila niya ito pong halaman, puno ng saging. Hindi po niya maalis. Kaya anong ginawa niya? Inaalog po niya. Pagkatapos sinisipa niya. At kalaunan, natumba din. Naalis din niya. Ngayon sabi po ng pare sa kanya, anak, last na lang ha. Huwag ka magagalit. No? Tulungan mo ako. Alisin mo naman itong puno ng mangga. Patay na kasi. Ang kakalat na lang dito. Nagulat po yung lalaki. Sabi niya, Father, imposible po yan. Ang laki-laki po. Sabi ng pare, subukan mo lang. Patay na yan eh. Yakapin mo. Bigay mo ang lahat na makakaya mo. Di mo alam. Baka mapatumba mo. Ginawa po nitong lalaki. Inuga niya, niyakap niya. Ayaw pa rin. Sinipa po niya, hinihila niya. Wala pa rin. Hanggang napagod po siya. At sumuko po itong lalaki. Sabi po itong lalaki sa pare, Father, hindi po talaga kaya. At ngumiti po yung pare. Sabi niya, alam mo, ganyan ang kasalanan. Madaling alisin ang kasalanan kapag maliit pa lang. Parang sa damo. Madali, mabubunot mo. Pero kapag hinayaan mo ang kasalanan na tumubo, mamunga, lumaki, kamuka ng puno ng mangga, kahit na anong gawing mong paraan, dahil malalim na ang ugat, mahihirapan ka na alisin na yan. Kaya nga po, balikan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Masama daw ang pumatay, pero huhusgahan din tayo kapag nagagalit ka sa kapwa mo. Huhusgahan ka din, magbabayad ka din kapag masama ang pananalita mo at trato mo sa iyong minamahal. Masama din po ang mga lunya, pero nagkakasala ka din kapag tumitingin ka ng malaswa sa ibang babae. Ibig sabihin ng Panginoon, malaki, maliit na kasalanan, parehas lang, kasalanan pa rin yan. At anumang kasalanan na kinukonsinti mo,
ay magiging kadena ng buhay mo. Remember this, my dear friends. Whatever you tolerate, you will never change. Ang hinahayaan mo, hindi mo mababago. May kakilala po ako, kwento po niya sa akin. Hindi daw po niya na-realize, sobrang addict na niya sa paninigarilyo. Hanggang napansin niya isang araw, habang may hawak siyang sigarilyo, nakita niya, doon sa table niya, meron pang ibang nakasinding sigarilyo. Multiple na po. Napakaraming nakasinding sigarilyo, sabay-sabay. Pumunta po siya doon sa CR. Meron din po siyang nakita, sininding sigarilyo. Hindi po niya napapansin, hindi na siya aware, every minute, every second, basta't mahawakan niya yung po sigarilyo, magsisindi siya. At kahit po pag nakatulog siya, napanaginipan daw po niya, naninigarilyo siya. Ganon na po siya ka-addicted. At pagkagising daw niya, galit na galit siya sa kanyang sarili. Doon daw po siya nagdesisyon na mag-quit sa paninigarilyo. It is good to ask ourselves, am I angry with sin? Because if you are not angry with sin or with your bad habits, you are in love with sin. You are in love with your bad habits. Kaya nga po ang turo din ni Jesus sa atin, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the scribes, you will never enter the kingdom of God. Ano pong ibig niya sabihin dito? Ang mga Pariseo po kasi at mga eskriba, sumusunod lang sa batas, pero hindi nila binibigay ang lahat ng makakaya nila. Sumusunod lang sila sa batas, pero wala ang puso nila sa pagsunod nila sa batas. Marami po sa mga Pariseo at eskriba, ang tawag ni Jesus sa kanila, hipokrito. Anong ibig sabihin nun? Aktor, nagbabalat kayo, pakitang tao lang sila. Kaya ang pinapaalala ni Jesus sa atin, hindi sapat yung mukha kang mabait. Di po ba? Hindi sapat yung pinapakita mo, nagsisimba ka. Hindi rin sapat yung sinasabi mo, religious ka. God is not impressed by our appearance because God always look into our hearts. Kamukha po nung tao, nakakita daw ng isang bote ng alak. Ang ganda po nung bote, ang ganda po nung presentation nung bote ng alak. Nawili siya. Binili po niya yung bote ng alak. Pagkamahal-mahal, umuwi po yung tao, dala po niya yung bote ng alak, excited po siya na uminom. Pero pagkabukas niya, abay ano yung amoy? Suka. Yung alak, sira na pala. Ano pong ibig sabihin? Remember this, my dear friends. What matters most is not the label, but the content. God wants the content of your heart, not your appearance. At tandaan niyo po, ang mga grabing kasalanan nabubuo po over time. Sa mga paliit-liit, nagsisimula, kaya gumagrabe ang kasalanan, lumalaki kapag sinasabi mo, try ko lang. Minsan lang, konti lang, hanggang ikaw ay bibigla, sinasakal ka na, hinahawakan ka na, kontrol ka na, nakakadena ka na sa kasalanan. Remember this, my dear friends. You don't fall into big sin overnight. You slide to sin slowly. Diba? May kasabihan po tayo. Big things start from small beginning. Ganyan din po. Big sins start from small beginning. Yang meron pong isang aktor, sabi niya, napanood ko siya sa kanyang interview. Ayaw na daw po niyang mag-golf. Ano po yung golf? Kasi meron daw siyang mga nakalaro, mga politiko, nag-golf. Golf na lang. It is a very friendly game. Pero isipin niyo, laro lang, nandadaya pa sila. Kung dun sa laro, kayang mandaya ng politiko, paano pa po kaya? Diba? Sa trabaho, sa gobyerno, pinapakita lang dyan kung ano nakatago sa loob. Amen? But here is the good news. Kung hindi man nating kayang bunutin yung mga malalaking kasalanan natin, kasi talagang nag-ugat na sa ating buhay, kaya yan ng Diyos. Kung hindi mo kaya,
ipaubaya mo sa Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi mo kaya, sumuko ka na. Kapag hindi mo kaya, hinahayaan ka lang ng Diyos na maranasan ang hirap para ma-realize mo, para mamulat ka. Hindi mo kaya, ako, kaya ko. Ang kailangan lang nating gawin, magpatulong tayo sa Kanya. Amen? Walang kasalanan na mas malakas pa kaysa sa Diyos. Amen? Walang addiction na hindi kayang putulin ng Diyos. At walang puso na sobrang tigas na hindi kayang palambutin ni Jesus. The question is, what should we do? Kapag nararamdaman natin, hirap na tayo, gusto nating magbago, pero palagi pa rin tayong hinahatak ng kasalanan, binabalik tayo dito. What should we do when we are struggling in sin? 3 bagay lang po, very practical. The first is, you should stop when it is small. Habang maliit pa lang, habang kakaunti pa lang, putulin mo na, hintuan mo na. Halimbawa po, nakakita po kayo ng malaswa. Madaming ganyan sa Facebook. Di po ba? Sa TikTok. Yung mga babaeng gumigiling. Yung mga babae na nakabralang. Di po ba? Pag nakita mo, swipe agad, alis agad. Yung mga iba kasi, binabalik-balikan pa nire-replay pa sinesave pa Kapag nagbabad ka na nakatingin, remember your eyes are the window to your soul. Pinapapasok mo yan, nananatili sa iyong loob. Hindi po ba? Kayo pong mga marites. Kapag nakarinig ka ng chismis, huwag ka nang hihinto, huwag ka nang magtatanong. Nakarinig ka ng kasiraan sa isang tao, lakad ka na lang, ignore mo na lang. Kayo pong mga mister, may nag-text lang sa inyo na isang babae, anong kailangan mong gawin? Don't text back. Nag-text sa'yo. Feeling mo, gwapo-gwapo mo. Di po ba? Anong kailangan mong gawin? Huwag kang magre-reply. Kausapin mo ang asawa mo. Makipaglaro ka sa mga anak mo. Ang tagal-tagal na. Gusto ka makalaro. Gusto ka makasama. Alam niyo po, ang malungkot na kwento ngayon. Sa Amerika, merong 13 years old na binata. Nagpakamatay. Bakit? Kasi hindi lang siya pinayagan mag-cellphone, mag-iPad. Sinong may kasalanan nun? Opo, kasalanan ng bata. Di po ba? Pero kalahati may kasalanan din yung magulang. Kasi sinana yung bata sa pag-iPad, sa pagse-cellphone. Aminin niyo po, kayo po mga magulang, di ba? Para tumigil lang yung anak niyo na umiiyak, para mapakain niyo yung mga bata, anong binibigay niyo? Cellphone, iPad. Ibang-iba po nung panahon namin. Nung panahon niyo po, kayo po mga matatanda, di ba? Kapag ayaw mong kumain, humanda ka sa tsinelas. Di po ba? No? But look at that. Bakit po naging mahina ang mga bata? Kasi masyadong sinanay. Amen? If you want to stop bad habits, then stop them when they are small, when they are few. Second, remember this, do not negotiate with sin. Hindi ka mananalo sa pagko-compromise. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga iba na lulong sa bisyo. Hihinto ako kapag gusto ko na. Kaya ko naman huminto kapag pinili ko na. Palusot lang po yun. Kaya meron po mga iba na lululong sa sugal. Sinasabi nila, titigil ako pag nakabawi na ako. Pero ang tanong ko po, nakakabawi bang tao sa sugal? Meron po bang nananalo sa sugal? Meron po, wala. Wala. Di po ba? Mga kapatid, tandaan po natin ang halimbawang pinakita ni Jesus. Hindi siya nakikipag-usap sa demonyo. Kapag merong demonyo, kapag merong masamang espiritu, agad pinapaalis niya. Never ever negotiate with sin. Never ever entertain evil in your life. Amen? And third and last, ask for the grace daily to change your heart. Opo, mahalaga yung meron kang kagustuhan na magbago. Pero mas mahalaga, tinatanggap mo ang grasya, ang lakas galing sa Diyos para magbago ka. Amen? Conversion is not just a one big moment, but conversion is a daily decision. Kung gusto mo talagang magbago, dapat unti-untihin mo. Ang pagbabago nag-uumpisa sa maliliit na desisyon, na pagpili. Ang pagbabago nag-uumpisa sa ating loob. Kaya, kung gusto nyo po na magsalita ng mabuti, nag-uumpisa po yan sa pagiging mabuti ng iyong puso.
Amen? Hindi ka makakapagsalita ng mabuti kung puno ng sama ng loob ang puso mo. Amen? Kung gusto mo mag-isip ng mabuti, kailangan wag mong pakainin ng lason ang isip mo. Stop feeding your mind with negativities and you will think positively. Amen? Mga kapatid, mahirap magbago kung wala tayo natatanggap na grasya galing sa Diyos. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari, bumili po ng parrot. No? Yung ibon na nagsasalita. Tinuruan po ng pari yung parrot na mga banal na salita. Pinamememorize po nung pari yung parrot na mga Bible verses. No? Galing po nung parrot. Sabi niya, Hallelujah! Hallelujah! No? Nag-aamin-amin po ito pong parrot. Alam po niya, no? For God so loved the world. Ganun po yung parrot. Pero isang araw, may alaga pong pusa yung pari. Nilundagan yung parrot. Gustong kainin. Alam niyo nangyari? Biglang nagmura yung parrot. Biglang sumigaw. At ano po yung na-realize ng pari? Ito, kapag wala sa puso yung kabutihan, mawawala ang kabutihan kapag dumadaan ka sa problema. What is not in your heart will disappear when you are in your crisis. Mga kapatid, holiness is not about never failing. Ano bang kabanalan? Yung hindi ka nagkakamali? Hindi po. Ang kabanalan ay kahit na nagkamali ka, sumusubok ka pa rin na magpakabuti. Ang kabanalan ay yung kapag nadapa ka, sinusubukan mong tumindig, tumayo. Ang kabanalan ay yung inaamin mo ang iyong pagkakamali, pero ninanais mo na magpakabuti, magpakabanal, maging kamuka ng puso, ng isip ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung kayo po, meron kayong ugaling ABS, ano po yun? Hinahanap mo alak, babae, sugal. Tapatan mo yan ng CBN. Ano pong CBN? Kristo, bago, ang nais mo. CBN. Kristo, bago, ang nais mo. Not all that we want is good. And yet, what Christ wants for us is always good. Ano po ulit ang panapat sa alak, babae, sugal? CBN. Christ, Kristo, bago ang nais mo. Christ before pleasure. Christ before anger. Christ before your desire. Christ before your pride. Dahil pag nanguna si Kristo sa puso mo, magiging mas malinis, magiging mas maayos, magiging mas totoo ang iyong loob. Amen? Mga kapatid, ang tunay na santo ay hindi yung mga walang kasalanan. Ang tunay na santo at banal, sila yung mga hindi sumusuko na nakikipaglaban sa masama na pumapasok sa kanilang mga puso. Anong labanan na nangyayari ngayon sa iyong loob? Magdasal po tayo sa banal na misang ito para tunay tayong magbago at maging kawangis ni Kristo. Huwag mo nang papalakihin ang kasalanan. Habang maliit, alisin mo na yan. Iwasan mo na yan. Huwag mo nang i-entertain ang kasalanan. Umiwas-iwas ka diyan. At humingi ka ng grasya palagi sa Diyos. Dahil sa Diyos, walang imposible. Ang buhay mo, pwedeng gawin ng Diyos 100 na pagpapala para sa iyo at para sa iba. Amen.